nasalubong ako ni Kuya Germs. Nilapitan ako nung isa sa kanyang bodyguard. Tapos ayun, tinanong ako kung ano ba ako, marunong ba akong kumanta, marunong ako sumayaw. Tapos binigyan ako ng date kung kailan ako babalik. Audition na pala yon. Okay. 3 days after nung nakausap niya ako, nag-audition na ako, nandun na ako. Nakuha ka agad? Oo. Ano naging Monday ka? Monday group ka? Group po. May dates na ba nung pumasok ka o magsisimula pa lang? Matagal na. Meron na. 1993 ako eh. Okay. Ang kabatch mo? Si Isko Moreno, saka Si Yorme. Si Aramina. Aramina, yan ang mga kabatch ko. Guys, nandito tayo ngayon sa napakagandang vineyard ng sikat na fashion designer na si Roberto Cavalli. Dito yan sa Chianti sa Tuscany. Binigyan po tayo ng pagkakataon para makalibot dito at makita ninyo mismo ang kagandahan ng lugar. Pero bago yan, subscribe muna kayo sa aking channel at sa Christine Babau's channel. Ito bagong paggawa na nila po ito. Ah. Kasi dati to, isang diretso lang na ganyan. Ngayon, dahil yung tatlong anak niya, kailangan na ng sarili-sariling kwarto. Pinatayaan niya na ng ganyan. Para mayroon ng kanya-kanyang kwarto. Tapos meron siyang gym sa ibaba. May Turkish sauna yun sa ilalim. Ganda para ano. Ay, saka makikita mo yung old talaga na ito po yun. Ito ang vintage na pagtatayo ng bahay ng mga Italian. Walang kabila yan, walang bakal yan, Jules. Pinagpatong-patong lang yan. Puro bato na malalaki yan. At ilang lindol na dumaan, hindi pa yung Pag binobomba yan, nabubutas lang, pero hindi siya nasisira. Hindi. Ano yan? Atituba yan. Katulad. Ganda ng garden niyo. Ngayon nga, hindi pa nga naaalagaan yun. Ano klase mga bulaklak to? Gaganda. Ayan, guys. Salvia, timo, Ganda. Mga ano to, salvia, mga spices. Mint, Ito sage, di ba? Basil, mint, Ito basil, mint, Ito, sage. sage. Ang lalaki ng dahon. Ito thyme, Ito thyme. di ba? Yung sa ano yan, isda. Scarborough. Correct. Tapos ito, mint. Kaya nga si Mrs. dito na lang dumudukot ng panluto. Tapos ito naman, parsley. Yung parsley naman. Parsley naman to. Parsley, Kaya lahat yan, mga nasa pasulan, yan dyan na kumukuha ng ano yan. Asan yung mga kabayuan niya? Nandoon. Silipin natin yung kanyang kabayuan ni Tommaso Cavalli. Pero kang plug ditong mint sa, sa garden. Ayan guys, silipin natin yung view dito sa lugar na to. As you can see, we are in the Toscana or Tuscany region sa tahanan ni Roberto Cavalli. Dito tayo sa Chianti area. Ang may-ari na nitong property ay ang kanyang anak na si Tommaso Cavalli, which unfortunately is not here right now. But there's the view. Yan, silipin nyo guys ha. Tingnan nyo kung gaano kaganda ang view dito. This is the view from here. The great Italian landscape. Cypress trees. And merong vineyard. Taniman ng mga grapes na ginagawang wine. There you go. A peak. Dito tayo sa peak ng property ni Mr. Tommaso Cavalli.
in Tuscany. Doctor. Ano ka mo? Si Roberto Cavalli. Pagka nung buhay pa siya, pagka pupunta sila ng dagat, yung helicopter niya, dyan lumalapag, dyan nagpa-park yung helicopter niya dati. Dito. Dyan, sa may park na yan. Oh. Bago yung sa fence na ganyan. Nandiyan lang siya nagpaparada. Wow. Kasi Imagine. puro, lahat ng makikita mo may fence na ganyan, sa kanila pa rin yan. Oo. Lahat ng may fence. Aha. So hanggang saan ang property ni Cavalli rito? Hanggang dun, sa dulo. Sa totoo lang, sa kanila dati yan, binenta na lang. Ah, binenta pa yan lagay na yan. Oo, kasi nga, nag-iisa si Tomaso ang nag-titake. Oo. Kasi siyempre, dalawa lang sila magkapatid sa unang asawa. Oo. Grabe, no? Hindi Sa kanya lahat mahilig yun napunta. Hindi mahilig. Malawak yan, hanggang doon. Lahat, Oo. lahat na makikita mo yung fence na takbuhan ng kabayo. Sa kanila yan. Oo. So dati ka taga Dots Entertainment. Opo, sa Ah. Monday Group. Ah, Monday Group. Monday Group. Oh, ano nangyari? Bakit ka But- napunta ng Italy? Siguro destiny na yun. Sinumunod ako sa asawa ko. Dahil ako lang mag-isa nag-aalaga ng 3 anak namin. Oo. Kaya yun. Mahirap mahiwalay sa asawa. Paano ka na-discover sa Dots Entertainment? Dahil bahay namin malapit sa yung nanay ko may tindahan sa Broadway. Okay. Doon nagpapa-photocopy yung mga staff ng mga Dots members. Doon ang ng mga script para sa Dots acting, lahat ng script doon pino-photocopy sa tindahan ni mami ko. Tapos, na-discover ka ni Kuya Germs. Oo. Ano? Nung bibili sana ako ng doon, may Chinese restaurant doon na paborito ng nanay ko, ay ako yung umorder, nasa lubong ako ni Kuya Germs. Nilapitan ako nung isa sa kanyang bodyguard. Tapos ayun, tinanong ako kung ano ba ako, marunong ba akong kumanta, marunong ako sumayaw. Tapos binigyan ako ng date kung kailan ako babalik. Audition na pala yon. Okay. 3 days after nung nakausap niya ako, nag-audition na ako, nandun na ako. Nakuha ka agad. Oo. Ano naging Monday ka? Monday group ka? Group po. May Dots na ba nung pumasok ka o magsisimula Meron pa na. lang? Matagal na. Meron na. 1993 ako eh. Okay. Ang kabatch mo, Si Isko Moreno, saka Si Yorme. Si si Aramina. Aramina. Yan ang mga kabatch ko. Oh. Si Patricia Javier, sila... Oo, si Nalimutan Patricia. kasi, nagpalit na kasi sila ng mga pangalan nung nag-ST na sila. Nalimutan ko na. Pero pag mapapanood nyo yung ng presentation ng acceptance namin sa Araneta Coliseum noong 1993, makikita mo si Genesis, Si Patricia. Patricia Javier, marami, nagpalit na sila ng mga pangalan. 1993 ako, hanggang 96. Bakit tumigil ka sa pag-showbiz? Nung nawala na yung Dots, nag-DI na lang ako. Nag-DI ka. Oo. For how many years ka nag-DI? From 97 hanggang bago ako pumunta rito. Pero nakagawa ka ba ng mga pelikula noon? Yung mama lang kasama si Tita Nora. Oh, okay. Si Matet, si Eric Fructuso, nandun si John Rendes yata. Oo. Yun lang ang nagawa mo movie. And then you decided to migrate na after noon. Yes. Anong mga naging work mo rito sa Italy noon? Naging driver. Mhm. Tapos housekeeping, naglilinis ng bahay. Mhm. Naging gardener din ako. Pero nung huling-huling since 2020 yata or ilang years na ako nag-hotel. Bellboy. Bellboy na ang work ko. Sa hotel ano ka na? Sa Marriott, under Marriott ako. At now you're still there, no? Sa Marriott. Yes, 5 years. Oh, sa Marriott Florence. Florence. Anong The Excelsior. Anong trabaho mo sa Marriott Florence? Head bellboy. Okay. Ayan, pag nagawi kayo ng Florence, yan, makikita nyo siya ron. Sa Si Marriott. Tisoy, si Florence, si Tisoy, si Kano. Bro Tisoy. Imagine, no? You've come a long way. And now, si Mrs. Mo works for Tomaso Cavalli, no? Tomaso Cavalli, naging babysitter siya rito since 2010 Oo. up till now. Malalaki na yung alaga niya. Parang naging miyembro ng pamilya Cavalli, si Mrs. We are treated as family here. Talaga?
Kasi pag may special occasion, birthday, or anything special, invited ng wife ko, siya nagpe-prepare ng dinner. Minsan, nagre-request yung mga alaga niya na magluto siya. Mahilig sila sa pansit. Imagine guys, no? Pinapakain namin sila ng adobo, Wow! No? caldereta, Shanghai. Yung Mga anak, ano yung mga apo ni Roberto Cavalli yan guys, ha? The great Italian designer. Kumakain niya ng lumpia Shanghai. Si Roberto ba kumakain din ng ano? Filipino food? Pinakain namin ng yan, yung ano ba yung Cantonese sa atin? Yung sinangag na At fried rice. fried rice na Gusto niya? Chinese. Kahit na halos lahat naman alam ni Mrs. magluto. So mas naging empleyadong una si Mrs. ni Roberto bago si Tomaso? No, si Tomaso. Si Tomaso talaga. Si Tomaso Si Roberto bumibisita lang dito? Bumibisita lang. Kasi nga ang talagang estate dito, Mm. galing dati talaga sa kanya. Kay Roberto na dati? Ngayon, nung nag-asawa si Tomaso, iniregalo na ni Roberto sa kanya itong asyenda. Wow! Nag-alaga muna sila ng mga kabayo. Wala pa silang vineyard dati noon. Tapos meron silang mga puno na mga olives. Nag-ano sila ng olive oil. Tapos meron siyang naging friend na mahilig sa wine. Nag-start na silang magtanim ng mga ubas. Ayan na. Doon na nag-start yun yung unang-unang ano niya ata, 1996 ato, 2006, ang unang-unang wine ano niya. Kasi yun ang pinaka-oldest niya makikita mo sa stock niya is 2006. Wow. At hanggang ngayon, yun pa rin ang business, no? Yes. Wine, and of course yung horses niya. Nagbe-breed siya ng mga kabayo at nagbebenta. Mayroon siyang vodka, gin, iba't ibang klase ng wine. Kasi yun, ang product galing din sa ubas. Inaano lang nila, pinaprocess nila para maging vodka. Yun yung balat. Doon galing ang vodka. O pasok tayo sa loob. Tingnan natin kung ano mga meron makikita sa loob ng ano tawag mo dito? Wine tasting. Wine tasting room, guys. Ayan si Mamu, nauna na nagpa-wine tasting na si Mamu. Di ba? Ito mga wine ni Roberto Tomaso Cavalli. Okay. Ayan, yan ang kanyang mga wine na hindi natin mabibili sa Pilipinas kasi nga medyo exclusive lang talaga para sa European country, no? Ito, ano to mga to? Ito yung mga tatlong age ng Cavalli, 2020, 21 at 22. Nasa isang box lang siya, pero tatlo ang bukasan. At hindi siya for commercial no? No, not for Selling, no? Hindi sa mass production. No. Limited lang talaga. Exclusive lang siya sa mga group of friends na mayroon mga wine. Katulad niyan, may mga bar. Meron siyang bar sa Sardinia. Cavalli Club, meron din sila na yan ang inaano nila. Yung mga wine. Tingnan natin sa loob. Ito guys, si Roberto Cavalli. Yan ang photo niya. Yan, may libro siya, Just Me. Yan, kabayo. Mahilig sa kabayo si Tomaso. Si Roberto ang mahilig. Si Roberto rin mahilig. Wow, nasan tayo ngayon? Che, saan to? Sala degustation. Degustasyon. Sala degustation. At ayan, andyan pa rin ang mga wine. Yes. Open ba to sa public? Yes. Yes. Pwede? Open siya. Basta magpapa-prenotate lang through yung meron silang website. May website. Ano pangalan ng website? Finota Delle Day. .tomata. Pakita na lang natin guys kung gusto nyong ma-experience ang wine tasting and wine tour dito sa vineyard ni Tomaso Cavalli. Puntahan nyo yung kanilang website for reservations. At hindi lang guys mga wine, meron din silang ano ba to? Gin and vodka. This is the vodka. Ito mga vodka, iba't ibang klase. Olive oil and ito yung grappa, parang Parang sa atin, lambanog ba? hindi, parang tequila, parang gano'n. Tapang yan Usually, ang yan ang counter. Ito, parang bagong labas lang ito ngayon. Talagang pinangalan sa kanya, no? Roberto Cavalli. Naabutan ba niya yan? Buhay siya? Yes. Meron yan, Oo. Nabot sa kanya. Ayan siya. Yung bata pa siya. Hindi pa siya
Eh, bata pa siya. Yun, Bata pa siya, Yung oo. bata rin yung... Tingnan natin yung mga picture niya. Lang na bago pa siya nagpalit ng asawa. Ayun, ayan si Roberto. Oo nga. Oo, gwapo ah. Ito si Tomaso, kasama Oo, niya. yan siya, yan. Ayan yung magkama. Oo. Ito yung si Tomaso tsaka yung ate niya, yung pinakamatandang anak ni Roberto. Ito siya Ito ngayon. naman ang si Senyor Tomaso tsaka yung asawa niya, si Senyora Dorothy. Oo. Yung asawa niya. Na love ka raw? Ha? Che? Favorite ka ng pamilyang to? Mga alaga ko yan, yung mga pinlaki ko. Tsaka Ito, yung bata, sino to? Si Ana, Si Ana, Sarah, Sarah, tsaka si Esther. and Esther. Yan, lumaki siya sa akin. Na mahilig sa pagkaing Pinoy. Ano mga favorite din ng pagkain? Ito, ang paborito niya is Ah. pancit bihon. Okay. Yung isa na, ito naman isa. Paborito niya yung lumpiang Shanghai. Wow. Lumpiang gulay naman yan, tsaka yung nanay niya. Amo kong lalaki, lumpiang Shanghai, gusto rin yun, tsaka pancit. Galing ah. Oh, as in gusto nila talaga Filipino food ah. Nare-request talaga nila sa akin. Wow. Oh. Eh adobo ayaw nila? Oo, napatikno ko na rin. Hindi masyadong type. Gusto rin, pero bihira ko kasi ano ang usually, parang naluluto ko sa kanila yung mga parang mechalong baka, yung afritada, chicken curry, yan. Wow, mostly Filipino food ah. And hindi lang Filipino food, pati Japanese food. Minsan ginagawa ko sila ng tonkatsu. Yun. Ginagawa ko sila ng tonkatsu. Yung parang tartar ng yung tuna. Yun. Anong klaseng amo si Tomaso? Mabait. Sobrang bait. Wala akong masabi. Very humble. Parang, basta simple lang siya. Simple lang sila, no? Hindi mo siya makikita na, kala mo yung parang mayaman. Kala mo normal lang siya. Pero billionaire yan, di ba? Pero tinan mo kung umakto, no? Parang ordinaryong tao lang. Tapos siya na rin in-enroll niya rin ako rito ng kaya nagkaroon ako rito ng driving license. Siya nag-enroll sa akin. So parang ikaw yung dito, parang pinaka-head pag wala sila. Yes. Wow, astig pala itong si Che, no? Tondoma yan. Mayordoma ng Cavalli Estate. Kaya yun yung siguro yung isang nagustuhan nila sa akin kasi alam lang hindi rin ako yung kagaya na ibang mga Pilipina na palapunta ng mga dito. Kasi nire-respeto ko yung privacy nila. Tama. At saka malaki responsible yun yung ako yung sasagot pag may nawala dito, sagot ko lahat. Buti naman pinayagan mo kami mag-shoot dito. Ay, hindi kasi kasama yan sa ng business niya. Tama sa bagay, no? Okay, ano yan? Ito yung kanyang wine opener. Okay. Kawali din yan. Ayun, symbol niyan talaga si ahas talaga. Bakit ahas? I don't know. Mahilig sa ahas? Ayoko rin yung ahas. Hindi lang parang ahas. Ito. Saka yung naka-design sa kanyang board. Oo nga, no? Ahas nga, no? Oo nga, no? Mahilig siya sa ahas, no? Pati lang ang jewelry, relo, lahat ahas. Ahas talaga, no? Kwintas, mga ahas. Oo. Tingnan mo ka. Ito, yung bigay sa akin ng amo ko. Oo. Babae ni Roberto. Ang dami na dami na rin sa akin nilang nagregalo. Balita about sa kanya. Ano naman yan? Kabataan. Ito yung mga niya. Oh, mga write-ups. Ayan. Oh. Ano pa sila? Grabe ang bata pa niya dyan. Yung sinasabi ko Ito yung amo ko na ng kabayo. Tumaso Yan ang hilig niya. Yes. Yan yung nanalo siya ng 600,000 euro yata. Parang chariot, no? dito, you are born as Cavalli, but you become God. Wow. O, diba? Hindi ah. Ayun ang hilig niya talaga. Yung mga ano na ni Tomaso. Oo. Konti Yung lang. mga unti lang ang ano na. Meron pa rito, ayan o. Mga articles tungkol sa kanya. Molded Jide. Tignan nakikita Tignan niyo natin yung yung- order Oo. na. Parang dami, no? Kasi iniiwas nila na. Oo. Ano ito? Infinity pool to eh. Oo. No? Yung level na yun, hanggang dyan ng tubig. Oo. Di ba yung may puti? Makikita mo may puti siya dito. Oo. Hanggang dyan ang tubig. Para yung tubig na kala mo Oo. Yun. Ilaw ng tubig. Ayan. din, mas maganda dito yung prices. Ang ganda naman. Dati, office ng bahay. Oo. Ngayon, bagong gawa yung office at saka secretary. Saan? Secretary. Yan ang office niya dyan. Saan natin? Okay, sila naman yung mga cactus niyan. Kaganda.
Ang ganda ng cactus. Ayan, oh. At ito ang typical Tuscany view. With the cypress trees na nasa gilid ng kalsada. Ayan, going to Roberto Cavalli's estate. Ito ang kanyang tahanan. Saan tayo pupunta, Che? Sa kwadra ng mga kabayo. Doon tayo pupunta ngayon, guys. Laki dito. Grabe. Rosemary na. Grabe ito. Puros rosemary. Tingnan mo yung mga rosemary, guys, oh. Sa tabing kalsada lang. Nagawang bakod. Nagluluto ako, Oo. gumugupit na lang ako dyan. Ano naman? Di na lapit ka, ano? Pag nagluluto ako, gugupit lang ako dito ng rosemary. Oo. Bakod? Oh, ang dami yung palibot yan. Ang bango. Tapos ayan, puno naman yan ng ng ano to? Pomegranate. Oh, ayan. Tingnan mo yan. Oh my gosh, ang daming rosemary. Talagang hiyang na hiyang dito, guys. Mantusawa rito sa Pilipinas, medyo hirap yan, ha. Mahirap mabuhay kasi minsan maulan. Ayaw nila ng na nababasa. Ano ito? Stable? Dito yung kumukuha yung pamilya. Diyan yung tinapaano yung kabayo. Oh, laki na aso, ah. Ciao, Laura! Ayun yun. Ito, sasama. Hi! Hello, Lara. Laura, Julio. Nice to meet you. Laki ng dog, oh. Wow. Oh. San Bernardo, no? Ano yung Baresi ba yun? Baresi. Ayan ang mga kabayo. May kanya-kanya silang kwadra. Kasi yung iba andun sa rosemary pa rin. Dami. Ilang kabayo na lang to? Ewan ko kung ilan ang naandito. Oo. Iba kasi nilalagay rin nila sa labas. Ayun sa loob. Ayun. Ay, nakahiga. May gising ba? Sana? Ayun. Hello. Hello there. Guwapo. Hi. Ganda. Sorry, gising din. Hello. Mga bahay na yan dito ng mga nagtrabahador niya. Ah, Ang ganda rin dito. Mga Filipino. Yung sa kabila naman mga mga Romanian. Mga workers na to. Oo. Mga tirahan. Mga taga-Africa. So ito bang kabayong to? Che, binibenta to di Tomaso? Binibenta? Sa yung parang astat ang tawag. Meron silang ang tawag dyan. Nagbibidding sila. Oo. Sa yata sa Milan ata nila ginagawa. Ayan ang kanyang takbuhan. Yan lugar na yan. Tapos yung vineyard na sa taas yun. Vineyard pa rin niya yun. Oo. So yung mga na yan, yung mga grapes na yan, yung mga plantation na yan, kanya yan. Oo, kanya yan. Malaki Wow. yan. Ayan As far as the eye can Saka see. yung pagpasok nyo sa may gate, yung vineyard doon, kanya na yun. Kanya na yun. Kanya na yun, oo. Kasi My yung gosh. Mga, ano Oo. Oo. yan, mga service ng Ayan nga pala, yung Oo. ayan, Tinosa Dele Day. www. Ayan, dito kayo mag-order guys ha. Okay magpapabook ng ng tour. Wine tasting. Yan, dyan. Etong kabila, kanya rin to. Yan yung mga yan. Kanya pa yan, kanya Oh, wow. Yan yung mga taniman na yan, kanya yan. No, yung taniman hindi na. Yan, Hindi na. Ayan, basta may ng mga kabayo. Yung mga puno na, ayan, yan. Ayun, oo, yan. Yung takbo ng kabayo. Hanggang sa baba pa yan. Hmm. Ito yung gasolina dito. Ito gas station niya. Gas station. Private gas station. Yes. Sariling gas station. Yan, yung Stig. mga tractor na mga ano niya. Ganda pa yan. Wow. Galing. Second secretary.
pa yung mga alaga ko, yun, gusto lagi kami dito. Minsan Oo. nag-quad kami, Oo. paikot sa ano niya, sa mga... Yung mga bata daw lagi nandito. Oo, mga bata. Ikot. Ayan, papasukin namin. Imagine ikaw nagdisiplina sa mga bata. Yes, oo. Laking Pinoy. Yes, oo. Talaga, sa totoo lang. Kaso dalaga na yung mga yun. Ano ba yung aloro sa Tagalog? Laurel. Laurel. Doon naman yung layo-layo. Ang layo. Yun, puno ng laurel yun, oh. Yan, kukuha rin ng pang-adobo dyan. So mga ingredients mo, kinukuha mo na lang sa ano, sa garden. Yes, oo. Oh, lahat dito meron. Pulot-pulot na lang. May tomato ka rin. Ay, doon na May mga tomato. Tapos meron din sila ditong alaga na mga inahin ng manok. Aha. Kaya yung itlog, parang sa atin native. Ah. Dito ang tawag nila galina. Ah. Ngayon, everyday meron yung mga 12, minsan nag 24, depende kung ano ang ano Oo. nila. Para free range chicken. Yes. Anywhere pwede sila mangitlog. Ganun. yun. Kumuha na rin kami. Kunin mo na lang itlog, no? Para lutuin. Sa gitna tayo. Makikita mo yung ulo ng simbahan. Ah. Sa baba ng simbahan na yan, nandoon yung tambakan niya ng barik. Oh, yung nakita namin kanina, yung mga wine. Oh, yun yung nasa taas yun. Yung paggawaan ng wine. Imaginein mo hanggang doon, sa kanila pa rin yan. Oo. Yan, oh. Oo. Yung mga fence. Yung bahay na yung kanila yon. Hindi, sa Hindi na. kapitbahay. Kapitbahay na yan. Pero yung makikita mo kung hanggang nasaan yung fence. Oo. Electrified yan. May kuryente. Kaya nga pag may nakukuryente dyan na usa, baboy damo, napagkain na kami. Talaga? Yung mga wild na baboy mo, nandyan lang? Oo, marami dito. Kasi Grabe. dito hindi katulad sa atin sa Pilipinas. Kasi sila, pagdating sa mga ganyan, mga animals, hindi nila talaga ginagalaw. Yung nga lang, pagka yan na inasaktan na, Oo. kasi may malaki ang multang babayaran mo, pwede ka pang makulong. Talaga? Pag nahuli ka ng pulis at mayroong nagsumbong sa'yo, Oo. na nakita ka na mayroong kang kinakatay na hayop dito, Oo. makukulong ka na, magbabayad ka pa. Grabe. May higpit, no? Mahigpit sila sa batas dito sa sa Oo. pagdating sa mga hayop. Oo. Hindi katulad sa atin, free. Dito Oo. hindi. Mahigpit sila kasi nga ano na rin limited na rin ang number. Saka meron lang ditong buwan na allowed ka na mag-hunt. Mm. Makikita mo yan, group, no? Meron silang mga 20 mga sasakyan. Mm. Tapos makikita mo na mga parang battle gear. Oo. Mahahabang barel, mag-hunt sila. Ayun. Pero may permit. May police na may nagme-maintain ng Oo. order kasi hindi lahat ng katsa yung nag-hunt allowed. Mm. Kasi may bilang yan kung ano lang ang pwede mong hulihin. Pag sinabi nila okay, ang huhulihin nyo ay usa lang kasi masyado nang marami ang population ng usa. Pagka naman mas marami naman ang baboy damo lang ang pwede nyong hulihin. Walang ibang hayop na pwede kang hulihin. Kunyari may nakita ka magandang ibon, babarilin mo, hindi ka pa pwede. Mumultahan ka. At hindi ka nabibigyan ng susunod na permit. Pagka yung binigay sa iyo na instruction na yun lang ang allowed na pwedeng mong i-hunt at nag-hunt ka ng iba, hindi ka Pwede kang kasuhan. Pwede kang kasuhan. Oo. Ano ito, mga grapes ba to? Ito mga tanim na to? Yan. Grapes yan. Grapes pa rin yan. Yan ang mga ginagawang wine. Yes, vineyard yan. Part of the vineyard, no? Left side meron. Oo. Right side, meron sa upper side, meron pa rin. Oo. Kasi ngayon hindi po masyadong makikita yan kasi Oo. mag-start pa lang sila dyan by August. Tapos iaano nila siguro kasi ako nung nagdi-deliver dati ako nung nagtatrabaho pa ako dito. Kukuha ko ng isang grapulo ng anong tawag doon, isang ng grapes, isang buo, no? Dadaling ko siya sa Brolio. Nandoon yung para bang allowed ng government na nagtitest ng yung quantity ng sugar, yung alcohol content. Pag sinabing tama na yung sa quality na gusto nung mismong may-ari ng wine vineyard. O sige, that day sasabihin niya sa lahat ng trabaho niya, okay, pwede na tayo magpitas. Ganun yun. Hindi yung kada sabi mo, orasan mo bukas, magpipitas na ako. Kasi marami na. Hindi yon. Ang ginagawa doon, pipitas ka muna ng isang bungkos. Tagalog. No? Marami na ako nakakalimutan mga Tagalog. Isang bungkos. Isang bungkos ng ubas na ginagawa. Why dadaling ko ngayon para sa i-analyze nila. After 2 days, lalabas yung result, babalikan ko. Ibabalik ko rito. Sasabihin, makikita yung result. Ready na para
pitasin. Ayun. Hindi siya pwedeng pitasin agad. Hindi pwedeng pitas ng pitas lang. May Kasi- timing yan. Kasi yung quality ng wine, kasi first class itong wine na to eh. Hindi naman yung katulad ng wine lang nabibili sa supermarket. Ito exclusive ang wine ito. Kaya nga talaga yung minimaintain yung quality. Sa kapag dinala na mismo siya at nakapagpitas na, isang beses lang pinipiga. Kaya yung kulay talaga niya purong-puro. Kasi pag piniga mo ulit yon, kaya nagiging yung pula na malabsa. Kasi nga ilang piga na yun, piniga mo na ng piniga. Ngayon ang ginagawa naman nun, isang piga lang siya. Ngayon hahayaan nilang matuyo yung pinigaan, yung pinagpigaan, no? Ibibilad nila yon hanggang sa matuyo yon. Tapos ilalagay nila sa isang container, no? Tapos idadry nila yon, yun naman ang gagawing vodka. Ayun. Kasi sa balat ng ubas na galing ang vodka. So ang daming products na nagagawa, no? Yes. Because of the grapes, hindi lang siya wine. Hindi. Pwede siya maging vodka. Yes. Yung gin, doon din ba galing? No, iba Ibang gin. So ito, pwedeng iba't ibang varieties ng wine, no? Pwedeng Kasi white wine, red wine, rosé, no? Yes. Iba-iba. Minimix nila. Yan. Saka dito, hindi lang naman purong lahat ng vineyard dyan eh. May makikita rin along the way na puro olives naman. Doon naman nila kinukuha yung olive oil nila. Kasi sa baba ng simbahan na yan, makita mo puro olives yan, ano? Diyan naman nila kinukuha yung olive oil. Oo. Napaka-productive, ano? Yes, kasi Delikado tayo. meron kasi sila ditong worker na Mm-hmm. agriculture. Oo. Nag-aaral ng agriculture. Meron siyang trabahador na yun ang trabaho. Mama, may lumalapit sa'yo. Guys, kami yung Skala. Ha? Kaibigan mo yan? Clarabella. O baka kagating ka, ha? Ha? Mabait? Hindi. Parang bear, eh. Ayaw sa lalaki, ayaw sa lalaki. Sa babae gusto. Sa'yo, gusto niya sa'yo. Sa akin, babe. Sa'yo niya gusto, babo. Masungit lang yan, masungit. Ang ganda ng damit. Damit? Ang ganda ng coat niya, no? Ganda, sobra. Na. Rapid yan dito. Before mag-start ang summer, Oo. tapos na ang season. Raspberry yan. Yung mga puno na yan, raspberry yan. Pero Pero along the way sa street lang, no? May makikita kang ganyan. Dati kami mag-asawa dito malapit ang bahay namin. Maghihinto kami ng sasakyan, paparada kami. Mamimitas na kami, kakain na kami kasi Galing, free ano? yun. Malinis naman. May dala na kaming tubig, huhugasan namin. Yun na yun, free. sa kabilib na bilib ako rito sa mga herbs, na nasa tabing ano lang, ng daan. Sobrang dami, oh. Lahat talaga yan, alaga yan eh. Kumbaga lahat ng mga nakatanim dito, may silbi. Oo. Tama. Hindi lang yung puro pampaganda. Yung ibang puno, pampaganda lang siya. Pero karamihan ng mga nakatanim dito, nadodoon na yung May purpose, no? Kasi lahat naman ng Italian, ganyan ang ano nila eh. Napapakinabangan. Lahat ng lugar nila, lalo na pag nasa ganito ka, no? Nasa lugar ka na, kumbaga sa atin, bukid. Dito, lahat ng paligid mo, meron ka ng panimpla, meron ka na rin lulutuing alagang hayop. Yung nga lang, dito nga, meron mga Pilipino nag-aalaga ng kambing. Talaga? meron. Sa Pistoya ata. Marami ba Pilipino rito? Ay, nako, sobrang dami. Sobrang dami na. Lahat na ng community dito, meron Kapampangan, Ilocano, Bisaya, Tagalog, lahat na, Waray. Lahat meron kami. Lahat ng community kasi nai-invite kami ni Mrs. dahil nung pumunta ako rito sa Florence, nalaman nila na nagtuturo ako ng sayaw. So ngayon, pag may party kaming ni Mrs. ang kinukuha nila, dahil si Mrs. dancer din. Okay. Dancer Ano mga sayo tinuturo mo? Ballroom. Ballroom kasi DI ka dati, no? DI ako after nung umalis ako sa DATS. Dito tayo. Halika. Yes, sir. So nag-DI ka after ka umalis sa DATS. Ayun lang ang means ko para Oo. para move on. Kaya tinan mo naman, no? You've come a long way. Yes. Kayo mag-asawa. Napaka-successful nyo na rito sa sa Italy. Hindi nga namin nakalain na makakapunta kami dito eh. Sinundan ko lang yung asawa ko. Pero tinan mo naman, di ba? Ganda na ng buhay ninyo. Ano lang kami, nakaka-survive. Ang importante sa amin, yung mga anak namin lumaki ng maayos. Tama. May kanya-kanya na sila na
kaya na nilang mabuhay mag-isa, Oo. may kanya-kanya ng trabaho at hinahayaan namin sila na mag-ipon sila sa sarili nila. At kaya hindi kami bumibili ng bahay dito sa Italy kasi gusto namin kung saan nila gustong pumunta, doon sila kasi hindi namin sila pinipigil kung saan nila gustong pumunta. Tama. Katulad yung panganay ko parang gustong sumunod sa lola sa Australia. O yung isa naman sa Japan, yung isa baka yung bunso ko lang ang maiiwan dito kasi ang kanyang girlfriend taga Chile. Aha. Pero Italian Italian citizen. Ilan anak mo? 3 lalaki. 3 lalaki. Oh, wow. 2 and a half. Kailan ka huling umuwi ng Pilipinas? 2019 pa. Tagal na. Wala kayong balak bumalik ng Pilipinas soon? Ay si Mrs. every 2 years. Every 2 years. Pero I don't know, next year baka kasi merong malaking reunion yung family nila. Eto, ano to? Ayan ang bagong patayo dinugtong ni Tomaso para sa kwarto ng mga anak niya. Kasi dati yung lumang building na yan, ang kwarto lang dyan yung kwarto ng mag-asawa, saka yung kwarto ng panganay. Saka yung kanyang 2 kapatid dito sa malapit. Nung naglalakihan na, gusto na nila ng kanya-kanyang kwarto. Kasi nga naman, pag may bisita sila, kanilang mga boyfriend, hindi man na sila pwede magsama-sama. Wala privacy. Walang privacy. Kaya pinagawa niya ng bahay. Pinalakihan niya. Pinadagdagan niya ng ng mga kwarto. Yes, makikita mo ibang-iba ang kulay nito doon. Oo. Kasi yan yung nasa front na yan, yung lumang-luma, na may makikita mo yung vines na gumagapang, yan yung old building. Diyan dinugtong yan yan. Dugtong na lang to, no? Ito bago na, iba ng kulay nito. Tignan mo to. Ang difference ng color na sa kanya. Yeah, tama. Yan, since na tinayo yung bahay na yan, ganyan na yan. Ito bago na yan. Okay. See, rolling. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, luto time na. Alam nyo ba na magaling na cook si Yayo? Paano ka ba natutong magluto? Kasi Yayo? dahil napilitan ako matuto kasi nung nakatira kami sa Amerika, naiwan ako sa bahay, wala akong alam lutuin ko yung mac and cheese na nakabox. So syempre naawa naman ako doon sa anak ko dahil baby pa siya, tapos lagi yun yung pinapakain ko. Dinagdagan ko lang ng corn, bukas naman ham, bukas naman iba. Tapos naisip ko, kailangan matuto ko magluto. So natuto ko ng umpisa, over the phone, i-dictate lang ni William dati. Tapos hanggang nung bumalik na kami dito sa Pilipinas, syempre dumami na yung anak ko. Kaya kailangan ko matuto. Ang number 1 na nag-influence sa akin magluto is yung mother-in-law ko. Magaling kasi siya magluto, masarap siyang magluto. So naisip ko, dapat matuto ako. Kaya yun, basta pinakita lang niya once hanggang yun na, nag-evolve na rin yung pagluluto. So ito ba isa sa mga recipes na tinuro niya sa'yo? O ito, self-discovery mo na to? Bata pa ako, mahilig na ako sa bistek. Pero nung tinuro niya sa akin, ganito lang gagawin. Sabi ko, simple lang pala. Tapos, kaya special sa akin ang beefsteak kasi every time may tatanungin ako sa mga anak ko, anong gusto niyong lutuin ko? Number 1 sa list nila, pareho sila, ma-beefsteak. So, importante yan sa akin kasi yan ang unang-unang ulam na niluto ko na nagustuhan ng mga anak ko. Kaya kailangan laging may beefsteak. Yayos Bistek. Bistek. Ay, i-copyright na yan. Ganun eh. So ito na, tuturo na sa atin ni Miss Yayo kung paano lutuin ang kanyang special bistek na favorite ng kanyang mga anak. Okay, breakfast steak. Kaya breakfast steak kasi kailangan manipis ang pagkakahiwa niya. Yun ang madali siyang mapalambot at saka mabilis maluto. Siyempre, meron tayong pinaka-importante na pangpasarap din, yung onions. White specifically ang ginagamit sa beefsteak. I think hindi ko na kailangan ipaliwanag yun dahil lahat ng beefsteak na nakakain ko, puro puti yung sibuyas. Of course, ang kalamansi, isa na sa favorite part ko to kasi Grateful for this continued partnership with Coco Life, the biggest Filipino-owned stock life insurance company. And we are excited to join Coco Life in their mission of improving the lives of Filipinos through their comprehensive, accessible,
affordable, and flexible suite of products. For great with the launch of its new product line under the Alagang Coco Life campaign, Filipinos can enjoy reliable health and life protection designed to support them through every life stage. Explore Coco Life Agapay, Coco Life Kalinga, and Coco Life Aruga, and experience the Alagang Coco Life. Buongiorno, here na Venezia, Italia. We'd like to give a shout out to our friends there at Raja Travel Corporation. Yes. Yes, sila po ang Thank you, Raja nag-arrange. Travel. Correct. So for all your travel needs, remember Raja Travel Corporation. Shout out to Ma'am Eileen, to Fritzy, Patrick, John, and Nelson. So lahat sa inyo dyan sa Raja Travel. Thank you so much. Thank you. Grazie mille. Ayan, para sa hassle-free travel, Papu? Yeah, Raja Travel Corporation sa Instagram, kontakin nyo lang, or sa Facebook. Yes, make your travel dreams come true because Raja Travel Corporation is always with you on your journey. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Orofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.